Magandang umaga ho. Ako si Tito Perlanes ng Batangas ho. Na sa kasalukuyan po ang aking pong hanap buhay itong pagna-nursery at pag-aalaga ho ng similya dito sa Laurel. Kaya ito ay sa galang akin ho, isang maganda ho itong hanap buhay dahil ito ho aming pinagkikitaan ng ayos dito sa aming bayan. Natuklasan po namin ang ganitong pamaraan sa isang pitak pa lang. Nung kami sa isang pitak ay hanggang sa padalawa, patatlo, umabot kami sa 40 fan. Ang kagandahan din sa aming pagna-nursery ay maliit ang puhunan, maliit ang pangangailangan ng mga kumbaga sa space ng mga yung pitakan, tawagan ng lalagyan, tapos yung magpapatubig. Kaya ay nagustuhan namin, maliit ang puhunan, maganda ang kita. Unang-una, kailangan po muna ng magandang place at yung magandang anuhan ng tubig, yung nasa lantad na ganito, at yung malayo talaga sa mga taong hindi karapat-dapat na makaka-epek sa alaga. At unang-una, doon sa iyong magiging tao, pagtitiwala at pag-ayos ng kanyang mga alaga at yun, sa pagpapatuka. Ang pagsisimula ho ng paglalagay ng similya ay lilinisin muna ang pitak, tapos pag nalinis at susuyurin na, ayos ipaplantahin ng ganaan, paigahin, tapos sasabugan ng apog, di kaya ay abuno, para ang lupa ay malis yung apya kaasim, yung ano. Tapos ihulugan na ho namin niya, pag napatuyo na, saka hulugan ng similya. Ipapalinis po ninyo ng mas maganda at mabuti yung inyong pitakan. Tapos, pag malinis na siya, ay patutubigan ninyo siya ng hindi muna madami, konti muna, hanggang sa mailagay niyo ang fry. Pag medyo may kaunti ng paglaki yung fry ninyo, saka ninyo dadagdagan ng tubig. Pwede na natin damihan. Umaangkat kami sa Kalawan, Laguna ng fry. Tapos, maaalagaan namin siya ng 1 buwan at kalahati or more, tama, 1 buwan at kalahati. Tapos dito po namin dadala sa amin, dito sa Batangas. At dito na ho namin pinalalaki yung kawag o fry na namin kinukuha doon. Sila na po nagde-deliver dito sa amin. Tapos kami na po nagpapalaki dito sa aming pitak. Dinadala po yun dito ng naka-plastic, tapos kada per bag po, ang isang bag naglalaman ng mga 4,000 kada bag. Doon sa isang pitak, siguro mga mga 15 to 23 meters square meter na yun. Nalaman ng mga 200,000 na similya. Tapos pagka maganda naman ang kuha, sa inihulog niyo, minsan nakukuha ang inihulog na 200, minsan may pagkamasama, nababado. Ayan, pagkahulog ng kawag, automatic talaga dapat mataas ng tubig niya. Para maiwasan yung dumi pang pararating sa loob ng pan. Kailangan lang mataas. Ang pagpapakain ho ng bagong hulog na yan ay nagsisimula ho tayo sa 31, booster 1. Tapos ang dami ho ng pagpapakain sa permero, bago pakain, kinabukasan na pagdating ng similya. Ay mga kalahati lang ang kilo na booster 1, nababasahin pa ho yun namin. Para dahil lang yung pre, hindi na nataas agad sa ibabaw, nangingilalim. Kaya namin binabasa. Tapos sa mga pa-4 na araw, mga 1 kilo na. Tapos hanggang sa nalaki, nag-a-adjust na ang dami ng pakain. Unti-unti muna. Unti-unti muna. Hanggang sa sinusunod mo yung paglaki, ang araw. Kumbaga sa isang araw na ito, hanggang 1 linggo, medyo konti laang. Tapos sa susunod na linggo, dadagdagan mo na yan. Ganon. Ang pagpapakain. Ito po yung aming pinakakain ng 3 beses o di kay 4 na beses sa isang araw.
Dahil ang oras ho, mag-uumpisa kami ng mga alas 7 hanggang mga sunod yung mga alas 9 o alas 10, tapos alas 2 hanggang alas 6 na yun. 4 na beses. Siguro maubos muna kami ng mga 2 booster 1, Primus 1 na bago kami magpalit ng booster 2. Pagdating ho ng mga 2 Primus 1 na nagpapatuka, nagpapalit na ho kami ng Primus 2. Tapos ganun din ho, maaari hanggang 3 beses lang sa maghapon pagka tuna. Nag-a-adjust na ho kami ng ano. Hanggang sa 3 ho yan. Ayun, ang kamalaki-laki at mga 20 to 17 na ho size, booster 3 na ho na aming pinatutuka. Sa loob po ng 30 araw, 30 po, ay naubos ho tayo ng patuka na 2 booster 1, tapos 3 booster 2, tapos pag nag-size ng mga siguro mga 20 to 70 na yun eh. Booster 3 na lang patukanan. Siguro po ay makakaupos kayo ng mga 5 sako na Fry Booster 3. Una, gumagamit kami ng ibang produkto. Tapos, pagka ng sumunod, nakita ko siya, nakakuha ako nito, ay nakita ng mga nag-aalaga ko, mas mabilis ang paglaki ng pinakakain namin ng ganitong produktong tati. Kaya dito na kami nawili. Ang tating ito ay mayroong booster 1, 2, and 3. Kaya yan ay subok na ng mga tao dito. Nakawilihan na nilang gamitin yan. Eh, malaki ang pagkakaiba nila. Dahil kung kami gumagamit ng ibang produkto at saka ito, kung maglagay ka ng isang pitak dito sa kabila at dito sa kabila ay isa, malaki ang kita mo ng pagkakaiba nila. Mas mabilis lumaki ang produkto namin kaysa ibang produkto na ginagamit namin. Ang kagandahan sa tati ay pag gamit natin ay yung booster 1, 2, 3. Pag maliit na maliit pa ang fry natin, ang kailangan natin ay yung 1, ang kanyang food protein ay 48. Ang 2 naman, ang food protein natin dito ay 45. Doon naman sa 3 ay 42. Kaya yan ang pinakamagandang gamitin natin na iisunod natin sa laki ng ating similya. Ang ating pagsisimilya, kaya ito ang ginagamit natin, may 1, 2, 3, ay yan ay ibinabatay din natin para tayong sa baby, na tayo-tao. Ang baby, pinakakain natin ng mataas na protina. Pag medyo malaki na, pabababain na natin. Tapos, pag malaki na din siya, ang ipakakain natin, yung medyo mababa na ulit na protina. Ibig sabihin nito, na papakain natin ng tama ang isda sa kanyang paglaki at nakakatipid pa tayo sa sante at naiibigay yung tamang sa kanyang paglaki. Sa loob po ng 30 araw, ay pwede natin pong ibenta yun. Kaya medyo maganda-gandang pagkitaan ng ganitong negosyo. Oo ka, maganda talaga. Ang ikinaganda talaga, bilang sa akin, sa aming pamilya na lang. O di kaya sa iba, sa akin na lang ko sasabihin. Nung ako ay panahong ako'y konsehal pa lang ng bayan, hindi ko nakamit yung aking gusto. Ngayon, nakakamit ko ang aking gusto, nakakatulong pa ako sa kapwa. Sa pamagitan ng aming pag-aalaga ng similya. Sa akin pong pagsimilyahan ay isang maganda kong experience dahil sa loob ng madaling panahon ay madaling pagkitaan. Dahil sa loob ng 30 araw ay pwede na namin yang anihin. At alam ko na maganda na ang aking kinita sa ganoong panahon. Hindi kagaya ng aking pag-grow out. Matagal ang pag-aani noon. Inaabot ng 4 na buwan o pataas pa. At kinakailangan pa namin ng malaking puhunan. Yun, ang aking ikinagugusto sa pagsimilyahan namin. Eh dito nakakasigurado eh. Ay pag ikaw ay nagpa-grow out doon, hindi mo maintindihan kapag nabutas na ang net mo, hindi mo na mahuhuli yun eh.
Ay dito kita mo, kung dito palagi ka ang mata mo, dito palagi eh. Pag ano, ay doon, pag nabutas doon ang net mo, hindi mo alam kung mahuhuli mo pa yan kung paano eh. At saka ang ano noon, ang patoka noon, malaking kapital siya. Itong dito sa amin, maliit lang siya. Isa pa, nakakaiwas yun sa bagyo at madalila ang panahon. Hindi kagaya ng amin sa grow out na matagal pa at marami kang kinatatakutan ng mga madadaanan namin panahong hindi maganda. Kaya yun ang aking kagustuhan sa pag-try namin. Kayo po ay iniimbitahan ko na kayo po ay, kung kayo po ay nararapat o gusto na kayo po ay magtayo ng ganitong negosyo. Kayo po ay sumangguni sa isa po sa mga kasamahan po namin dito na tayo ho ay makakatulungan sa negosyo ito. Maraming po salamat sa inyo, sa inyong lahat na manonood. Lalo tikit po doon sa aking amo na si Boss Fred at kanyang pamilya. Salamat po. So, inaanyayahan namin kayo na mag-negosyo din ng nursery at para maganda ang kita. At dito sa aking experience, ito ang pinakamaganda kong hanap buhay na maganda ang kita. So, lalo pa ay gamitin natin itong feed stati at dito maganda ang paglaki ng ating mga isda. Kaya po, inaanyayahan namin kayo na mag-stati na sa ngayon. Kung kayo po ay interesado at nais makakuha ng karagdagang kaalaman, maaari rin po kayong mag-email sa dnl_cbrr@yahoo.com or danielvelacabrera@gmail.com o sa mga numerong 0917-791-5478 at 0922-896-3703.